Nakakabahala pong direktiba po mga kabida ni General Romeo Bronner po, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Doon po sa kanya hong mga kasundaluhan, ano po, na? Kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si Bronner po ay una hong naging controversial doon ho sa kanya hong pahayag patungkol po doon ho sa rescue daw ng AFP sa mga Pilipino doon po sa Taiwan, kung sakali hong lusubin po ng China, ito hong Taiwan po mga kabida, na siyang ikinagalit naman po ng China. Ang sabi po ng China, doon po sa kanya hong pahayag, "Those who play with fire will burn themselves," warned Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, sending a message both sharp and cold. Ayan. Yun yung response po ng China, doon po sa pahayag po mga kabida ni General Bronner. Para bang sinabi po ng China, huwag kayong mangingialam. Okay? Parang ganun no? Eto, hindi ho umubra yung kanya hong pahayag that time. Ngayon, meron naman po siyang direktiba po mga kabida, This time, mas malapit na po. Okay? Metro Manila na po, Ang sabi po ni General Bronner, during the anniversary po ng 2nd Infantry Division po, doon po sa Tanay Rizal, pinaghahanda po niya yung kanyang mga kasundaluhan, to secure Metro Manila, the seat of power. Yun yung kanyang direktiba, which is nakakabahala po, Bakit pala? Ano pala yung mangyayari po? Mayroon ba tayong inaasahang gera, Meron po ba tayong inaasahang invasion po mga kabida dyan po sa Metro Manila? Bakit po kailangang i-secure ang Metro Manila? Ano po? Eto, babasahin ko lang po sa inyo, ito hong post po ni Chinglu, Actually, one day ago yung kanya hong post. Ang title po dito mga kabida, "Playing with Fire." Okay? Eto po. Una, Taiwan. Ngayon, Metro Manila na. A few weeks ago, General Romeo Bronner Jr., Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, gave a chilling reminder. Start planning in case of a Taiwan invasion. The message echoed loudly, not just in the Philippines, but across the West Philippine Sea, where China immediately fired back. Yun yung sinabi ko po kanina nag-retaliate yung China po dun po sa pahayag po mga kabida ni Bronner, "Those who play with fire will burn themselves," warned Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, sending a message both sharp and cold. The stakes suddenly felt real. War is no longer a distant idea. But today, the general spoke again. And this time, it hit even closer to home. Ito na po yung securing Metro Manila. At the 49th anniversary of the 2nd Infantry Division in Tanay Rizal, General Bronner addressed the troops with sobering words. Ito yung kanya hong sinabi. "Be prepared to secure Metro Manila, the seat of government. Your unity and professionalism, that's what we're counting on," Bronner declared. Nakakabahala na talaga. He said, "The AFP is counting on the 2nd Infantry Division, not just for defense, but to ensure stability, order, and continuity of leadership." Ayun, gusto pala niyang manatili ito hong current government po mga kabida, sa kanila hong pwesto, po. Their proximity to the capital makes them the first line of protection if chaos breaks loose. Teka muna, sino palang kalaban po natin? Bakit po kailangan i-secure ang Metro Manila? Po? Meron bang nagbabadyang invasion po mga kabida? Sino? Ang mga Chinese? Ang China? Okay, malabo ata yun. Bakit ho kailangan i-secure po ng AFP ito hong Metro Manila, which is the seat of power, the seat of government?
Meron bang nagbabalak mga kabida na patumbahin itong gobyernong ito? Okay? Okay, patuloy po tayo. And just like that, the message became personal. No longer about Taiwan, no longer about disputed islands, but our own capital, our own democracy, our own future. Is this just a routine call for preparedness? Or is it a silent alarm for something bigger we don't see yet? One thing is clear. When a general starts talking about defending the seat of government, the nation should start listening. Ayan. So, yun yung tanong ko po. Meron bang nagbabadyang invasion o salakayin ang Metro Manila, ano? Which is the seat of power, the seat of the government, mga kabida, ano? Baka naman po, meron pong nalaman po itong si General Bronner, mga kabida, na hindi ho natin alam, ano? Although, given naman yun, kasi he has all the intelligence network, ano? Alam naman po natin mga kabida, meron pong intelligence network itong Armed Forces of the Philippines. Baka meron ngang banta, no? Na baka ho guluhin ang Metro Manila. Ang tanong po dito, bakit po guluhin ang Metro Manila? Ano palang problema? Ano? May nabasa akong comment dito ho sa comment section po, ano, ni Xinglu. Eto, babasahin ko lang po mga kabida. Medyo very intriguing po, ano. Sabi po ni Chito Luis Marquez, what he meant by defending the seat of government is not from the Chinese but from the opposition of the government. The administration is preparing to defend against its people to stay in power. So ibig sabihin, kung ang mga tao na po ang gustuhing pababain sa pwesto, ito hong si Pangulong Marcos, kailangan pong i-defend po yan ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner. Okay? Yun ba yung ibig sabihin doon, mga kabida? O baka some quarters lang po, ano, ng mga tao po na gusto hong pabagsakin itong gobyernong ito, ano. Pero kung ang argument po is to defend Metro Manila, which is the seat of power, from whom? From the people. Okay? Kung sakali hong magdesisyon ng taong bayan na tama na, stop na, PBBM. So, kailangan hong mag-resist ito hong mga kasundaluhan po natin. Di ba yung kanila hong pangunahing mandato po mga kabida is to protect and defend the Filipino people? Di ba? At alam naman po natin mga kabida na mas patimbang po ang boses po ng taong bayan, ng publiko, ano? Kaysa sino mang mga politiko dyan. May nababadyang gera ba? Pangalawa po, bakit ho i-secure po natin ang Metro Manila? Ano? Meron bang nagbabadyang sasalakayin ang Metro Manila? Kung meron po, sino-sino po yung nagplano kong salakayin ang Metro Manila? Ano po? Yun yung malaking tanong. Kasi nakakabahala po yan eh. Bakit nasabi ko pong nakakabahala po ito, nakakatakot po ito mga kabida? Kasi ho, unang-una, hindi ho natin alam kung sinong kalaban. Okay? Basta bigla na lang pong nag-announce po itong si General Bronner na kailangan i-secure ang Metro Manila. Ano po? Alam nyo, pwede hong magpanik yung taong bayan po dito, ano? Lalong-lalo na po yung Metro Manila mga kabida. Kasi ho, yun nga hindi natin alam. Sino yung kalaban po natin? External ba o dito lang po sa Pilipinas, ano? Kasi unang-una, hindi ho napabalita na meron pong threat po, ano? Dito ho sa Pilipinas, ano po? Yung mga tao po ngayon, busy-busy po mga kabida, no? Sa kanilang mga negosyo, ang iba, yung mga politiko, busy sa pangangampanya, no? Tapos bigla ho tayong nakakarinig ng ganito hong announcement, direktiba na kailangang i-secure po ang Metro Manila, mga kabida. Bakit? Kanino? Sino po yung kalaban po natin? Pero mas maganda, mga kabida, kung ipapaalam yan ng armed forces sa publiko. Kahit man lang, malaman po natin at makapaghanda po tayo, ano, na meron palang ganito hong
pangyayari po, ano po, mga kabida. Kaya nga, mapaisip ka eh, kung sa labas ba, galing ba sa labas yung threat or dito ho lang po sa Pilipinas. So, dapat yun ang linawin po ng Armed Forces of the Philippines. Ano? Unang-una, bakit po nababahala po ang gobyerno? Okay? Ang AFP. Unang-una po, ang lahat na po sa kanila eh. Sa gobyerno, lahat na po, resources na sa kanila. Unang-una, PNP na sa kanila. AFP na sa kanila. O, Kongreso na sa kanila. Ano pang dapat ikabahala po? Ano? O, ano pang dapat ikabahala po? Wala naman po tayong narinig na meron pong banta, di ba? Hindi naman po napabalita po siguro sa mga news outlets po mga kabida. Ano po? Ha? Basta, nashock na lang po tayo nung bigla hong nag-anunsyo po itong si General Bronner po, ano, na meron pong ganun pala. Ano po, banta? Bakit kailangan pong i-secure? Kasi pag i-secure mong isang bagay, mga kabida, eh, may nagbabadyang banta po, ano? Diba? May banta po na posibleng lusubin or posibleng nakawin. Parang ganun ba? Diba? So, anong ibig sabihin po ni General Bronner na kailangan pong i-secure ang Metro Manila? Dapat ipaliwanag po ng gusto yan, ano?